Hi guys, annyeonghaseyo. This is Ryan in South Korea. So, sa ating mga IPS aspirants guys, this is a reminder sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa South Korea at magtrabaho dito. Kasi parang may nabasa kasi ako guys na parang na-touch talaga yung damdamin ko, yung puso ko. Kasi sabi niya doon na isang follower ko na sabi niya na kahit gaano pa kahanda at kahit gaano pa ka-ready mag-exam, kung hindi makapasok sa registration ay walang-wala pa rin, ano. So, parang na-touch ako guys sa message niya na yun sa akin, oo. Kasi, naalala ko guys yung panahon namin kay LD21. Kasi nag-register daw siya at hindi siya nakapasok kasi dahil sa late ng quota. Oo. So, naalala ko guys yung kami dati, LT21, ang nasa quota nun is 56,000 na makapag-register. Oo. So, dahil sa sobrang dami, ang daming nakapasok, halos 3 days yung inabot bago na puno yung system, bago nag-close yung system guys. At damang-dama ko guys yung panghihinayang ni sir dahil gustong-gusto na niya mag-exam, ready na siya at nagmamaktis daw siya everyday. Talagang ready na siya mag-exam guys, pero sa kasamaang palad, hindi siya nakapasok sa registration, ano. So, ang sinabi ko, pray lang tayo at hintayin natin na sana dumating yung araw na tataas uli yung quota. Kasi yan yung pinaka-importante dyan. Kasi pag malit yung quota, talagang paunahan, pabilisan, ano. Oh, dahil yung iba nga nung registration, nung KLT23, ngayon lang, nung August, may mga KLC na kahit ni isa sa mga students nila hindi nakapasok, ano. So, nakakapanghinayang bilang isang aspirants na gustong pumunta dito at magtrabaho. So, na-feel ko guys yung panghihinayang ni sir dahil ready na siya mag-exam dahil pinaghandaan talaga niya everyday nagma-mock test, ganun. Tapos, hindi man lang nakapasok sa registration. So, hintayin pa rin natin guys, huwag mawala ng pag-asa. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Huwag mawala ng pag-asa, huwag isuko ang pangarap. At hintayin natin na babalik yung dati na taasan yung quota. Kasi ang lit ng quota ngayon nung KLT22, nasa 3,000 lang yung quota. Ngayon, bumaba to 5 lang. So, yan lang yung pinaka-importante guys. Pagdasal natin na sa tumaas yung quota. Kasi kami KLT21 talaga, 56,000 guys. Ay, ang nangyari, hinati-hati kami sa tatlong batch. First batch, second batch, third batch. Naalala ko dati nung ang first batch is nagsisimula March, April, May, June. Every month may exam guys kasi sa sobrang dami nang nag-exam. So, ako nag-exam first batch ako pero pinakahuling batch ako sa first batch which is June. June ako nakapag-exam. Yun, dahil sa sobrang dami. Dahil sa laki ng quota. So, yan yung ipagdarasal natin guys. Kasi pag nakapasok tayo lahat na gustong mag-exam, ang labanan nun is kung sino yung ready, kung sino yung handa, siya yung papasa. Kasi kami, ang nakapag-exam sa amin is 40,000 plus mahigit yata. Oo. Tapos yung bumagsak is 30,000 mahigit. So, napakakunti lang yung pumasa at isa tayo doon. So, sana taasan yung quota at yung labanan na lang is yung kahandaan sa pag-aaral. Oo. Kasi kahit sabihin natin liitan yung quota, halimbawa, ayan, 2.5, di natin alam yung pumasa dyan is 1,000 lang, pinakamalaki na yan. Or 500, pinakamaliit. Kasi kami, 40,000 yata nag-exam. Ang pumasa lang dun is 9,000 mahigit. So, napakadami yung nabagsak. So, naawa ako dun sa chat ni sir. Talagang na-touch ako kasi alam mo, ready na siya mag-exam pero hindi siya nakapasok sa registration. So, wag mawala ng pag-asa. Yan yung pinaka-advice ko kasi pag bumalik yung tulad sa amin, KLT21 na sobrang laki ng quota, talagang makakapasok kayo lahat guys. So,
Ngayon, yung kuta napakaliit kasi, kaya 5 minutes, 3 minutes, puno na yung system. Kasi automatic kasi yan guys mag-close pag napuno na yung system. Oo. So, yan yung advice ko. Pag lumaki yung kuta, talagang makakapasok kayo lahat guys. At ang labanan na lang dyan is yung sino yung handa, sino yung nag-aral ng maigi. Siya yung papasa sa exam. Kasi mahirap yung exam. Kasi kahit sabihin natin, may mga nag-register pa rin dyan na umaasa lang sa tsambag nila. At may mga aspirants pa rin na talagang pinaghandaan nila. Tulad ko, talagang pinaghandaan ko yung exam. Lahat-lahat ginawa ko. Kahit may trabaho ako, pinagsabay ko yung pag-aaral. At lahat ginawa ko, talagang pinaghandaan ko para may pasag yung exam. Kaya yun, first take lang at muntik pa natin ma-perfect yung exam. 190 yung score natin. Over 200. Dalawa lang yung mali natin. So, ayun, huwag pa rin mawala ng pag-asa guys kung pangarap mo makapunta dito kasi talagang malaki yung sahod dito. Hindi naman lahat-lahat pero talagang magsisimula sa 80 plus. 82 to 100 plus. Yan. So, depende kung gano'ng kalakas yung company. So, sa akin malakas, 12 hours duty every day. So, hindi bumaba yung sahod namin sa 100k. So, ayun guys, naway napulutan yun ng aral. Gusto ko lang mag-share kasi na parang nasaktan ako sa sinabi ni Sir. Gustong-gusto na niya mag-exam pero hindi siya nakapasok sa registration. Alam ko na hindi lang si Sir yung naka-feel ng ganito, nararamdaman yung ganito. Kasi alam ko na marami din na gustong mag-exam, handang-handa na mag-exam pero hindi nakapasok nung registration noong August 25 to 27, 3 days. So, yan yung dyan guys, ma-advise ko, hintayin nyo lang na tumaas yung quota, talagang makakapasok kayo lahat. Sa amin dati talagang 3 days guys, bago nag-close yung system kasi parang wala nang aspirants na gustong mag-register. Kaya umabot ng 3 days. Kasi 56,000, alam mo yon 56,000, grabe kadami. Ngayon, 3,000. Napakakunti. So, ayun lang yung hintayin natin. Kasi siguro ganyan, kasi baka marami pa sa roster. Pag naubos yan lahat sa roster, talagang lalaki uli yung quota. So, ayun lang sa mga advice ko kay good luck po, wag mawala ng pag-asa. At gusto mong makapunta dito, wag mawala ng pag-asa. Tiwala palagi sa sarili. Tigil sa lahat sa Panginoon. Ayun, God bless.